guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, karamihan ba sa mga domestic helper dito sa Hong Kong is food allowance, or pwede ba nating hingin yung food allowance sa amo natin, and magkano nga ba yung food allowance? So una kong sasagutin is yung food allowance is nasa 1 to mahigit ata ngayon, 1,200 Hong Kong dollars. So sa pera natin is umaabot siya ng 8,000 pesos. So i-search ko how much food allowance in Hong Kong. 1,236. So 1,236 sa pera natin siguro mga nasa, ano ba nangyari sa cellphone ka? Hulog kita eh. 1,236 HKD to PHP. 9,160 guys sa pera natin. So 9,000 every month yun. So kung yung amo mo is mabait and yung amo mo is maswerte ka, so 9,000 yung ibang mga domestic helper is may natitira pa sila para pangkain nila sa day off. May sobra pa sila, minsan 500 lang nagagamit nila dyan. Kaya maganda din sana may food allowance, kasi yung ibang amo kapag hiningi mo yung food allowance, sasabihin nila sa'yo, sige, bibigyan kita ng pera pang food allowance pero wag kang gumamit ng tubig, ng kalan, ng electricity kapag nagluluto ka. Ayan. So yun lang yung problema doon. And yung iba gusto pa din na naka-share food sa amo. Pero guys, mga nasa 90% ng amo dito sa Hong Kong is shared yung pagkain sa katulong. So, yun yung gusto nila kasi mas nakakatipid sila, especially kapag mga Chinese. Hindi yan magbibigay ng food allowance. Ang mga nagbibigay lang karamihan is yung mga Western country, yung mga America, Finland, Europe, ganyan. India, hay nako, buraot din yan sa pagkain. So, pakainin ka lang ng gulay niyan buong kontrata mo. Manigas ka talaga, bawal kang kumain or magdala ng karne sa bahay nila. Kasi sabi, vegetarian sila. Yan. So, sa akin dito, hindi ko mahingi-hingi yung food allowance ko. Mahirap siyang hingin guys, kasi yung dating katulong dito, hiningi yun, hindi binigay ng amo ko. Yun yung dahilan kaya nag-break siya ng contract. Kasi hindi niya maatim. Mamamatay ka talaga dito sa bahay kapag hindi ka madiskarte. Totoo lang. Ako, bumibili ako ng gulay. Tinataon ko sa palengke na maghapon na. Yung mga alas 5 na mahigit, magtatakip silim. Kasi nga, yung mga gulay na yung isang basket nun is 5 piso siya. Kapag kapag normal, or ewan ko 10 ba yan siya, or 5 piso yung isang basket. Kapag kapag hapon na, 3, 10 na, 3 basket nun, 10 Hong Kong dollar. So, mas makatipid. Yun yung inaabangan ko, kaya hapon ako bumibili. Ang binibili ko parati is kamote, tapos lettuce, tsaka sitaw, or kaya talong, ganyan, or kaya broccoli. Yan yung mga pinangpipili-pilian ko. Hindi ako bumibili ng choy-sam kasi nga matrabaho siya, tatanggalan ko pa siya ng bulaklak bago ko siya maluto. Yan, hindi ako bumibili. Ang gusto ko yung madali lang, repolyo yan, ampalaya. Yan, paborito kong binibili is ampalaya. Pero yung gusto ko sa lahat is yung talbos ng kamote. Kasi nga, ang iniisip ko ngayon yung sustansya sa katawan ko. Hindi pwedeng kung ano lang yung gusto ko, kasi wala akong matinong pagkain dito. So kapag hindi pa ako bumili ng kahit papano may nutrients na pagkain, wala nga ako. So yun yung ginagawa ko. Hindi ko mahingi yung food allowance ko dito. And kanina kumain sila ng hotpot. Sila lang, kanila lang yan. Nagpahanda siya sa akin ng kung ano yung mga iluluto, ano yung ipaghanda, ano yung panghiwain. Na-arrange ko na sa mesa, kasi pag hotpot sila yung magluluto, ininit ko lang yung sabaw, tas sila na maglunod-lunod doon. Tapos, nila sa kusina na walang kalana, bumukas. Hindi ako nagluto, kasi nga, alam ko na magkakain sila ng hotpot, so noodles sila. Hindi ako kasama sa pagkain nila, wala akong dyan, ni kaliskis ng pagkain nila, hindi ako kumain kasi nga kanila yan may CCTV sa kusina. So wala, umupo ako, buti na lang kamo nung nagsaing nung tanghali, kasi kumain sila ng kanin, dinagdagan ko ng pang isang tao. Tapos yung ulam ko din nung tanghali, dinagdagan ko din. Tapos kagabi,
naglaga ako ng itlog. So, kasama yun. Ang ulam ko ngayong gabi is kanin, tapos yung binake ko na karne ng baboy, binili ko pa yan. And then, itlog, nilaga, tapos orange na prutas kasi hindi ako nagluto ng gulay. Hindi nga ako nagluto. Tapos umupo ako, kumain ako. Tapos alam niya ng amo ko na kapag kumakain ako, nasa harap ko yung cellphone. Habang kumakain ako, nanonood ako ng cellphone. So, parang ano niya na yan. Alam niya na ganyan yung gawain ko. Basta ano lang, basta parang ano na ako ba, ganyan ako, simulat sa pool, Maynila pa lang, ganyan na yung ugali ko habang kumakain nagsi-cellphone. Yung hindi naman yung focus ako sa kain ko, nanonood ako ng video dyan, ganyan. Yan yung ginagawa ko. So, nakikita ko ng amo ko. Tapos, siguro mga 10 minutes na nakalipas, nagtatanungan sila sa sarili nila kung ano yung kinain ko. Hanggang sa hindi siya nakatiis, binigyan niya ako sa kusina ng 4 na pirasong sausage na maliit. Yung maliit lang. Ganito lang yan kaliit eh. 4 niya, nilagay niya sa sandok. Sabi niya, Jen, sabi niya ganun. Sabi ko, ay, tapos akala niya siguro galit yung mukha ko, ganyan, kasi wala akong pagkain. Pero nung nakita niya sa kusina, may isang palanggana ako na 1 piraso ng orange, tapos meron akong itlog tsaka baboy. Sabi ko, ay, dito na lang ma'am, salamat. Tapos yun, parang naano siya na iniisip niya siguro, magagalit ako kasi bakit wala akong pagkain. Pero nung nakita niya ako sa kusina, nag-usap sila na ganito nga, may pagkain ako, may kanin ako, ganyan, wala akong pakialam. Tapos pumunta sa kusina yung bata, Jen, ano pagkain mo? Sabi ko, kanin, tapos baboy, itlog, tsaka yung orange. Tapos yung kanina, sausage. Sabi ko, oo, yun. At least, nila ba? Parang siguro naawa siya sa akin kanina na baka wala akong kinakain sa kusina, hindi ako nagluto. Tapos nung nakita niya na okay naman ako doon, lang, kumakain naman ako, may kanin naman ako, parang okay na yung amo ko. Pero hindi mo talaga asahan dito guys na bibigyan ka nila ng food allowance. Napakaswerte mo pag food allowance ka, lalo pag papayagan ka nilang bumili ay gumamit ng kala nila ng tubig tsaka electricity. Hayahay. Kasi pag pupunta ka ng palengke, makakabili ka ng isda 20. Marami na yan, isang basket-basket. Ang iba niyan, yung hindi ko lang alam, yung malaki yung mata, yung binibili ko, yung parang orange yung kulay niya. Hindi ko kilala yung mga isda, hindi ako sa kanila. So, yung 20 niyan is siguro mga 7 piraso na. So, kakainin mo niyan ng ilang araw, tas gulay. Magkano lang naman yung gulay? Ang halaga ng 20, 1 linggo mo na yan. Tapos, prutas. So, bili ka lang ng ng bigas, yung bigas na sa palengke. Lang yun parang 10. Yung parang 600 gram ata nila, 10, yan. So, bili ka ng bigas, tapos, bumili ka ng itlog sa Kaibo, yung isang tray nila, yung 30 pieces, 20 Hong Kong dollar lang yun. Dati, tipid na tipid ako sa itlog kasi nga, bumibili ako sa supermarket. So, 10 piraso, na yun minsan, 20 Hong Kong dollar, 10 piraso lang. Nagpunta ako sa Kaibo, nakita ko yung isang tray, magkano lang, 20 lang. Ay, eto na tayo, kahit hindi ko natitipirin yung pagkain ko ng itlog, pero sinearch ko pa din kung yung pinaka best talaga, or ilang piraso yung dapat lang nakainin na itlog sa loob ng isang araw. So, 2 daw, 1 hanggang 2. Pag sumobra na dyan, di na maganda. So, yun. Swerte nyo kapag food allowance kayo. Sa akin, diskartihan lang ako dito. Doon na pupunta yung pera ko sa pagbili ko ng prutas, gulay, tapos, karne. Kasi binibili lang sa akin ng amo ko, chicken wings, tapos noodles, yung Indomie, tapos dati sardinas. Hindi na ako nagpapabili ng sardinas sa kanya ngayon kasi ayoko na nun. Tapos nung umuwi ako ng Pinas, nagpabili ako ng hipon na na ginamos, hindi ko lang alam kung ano tawag yan sa inyo, bagoong na hipon. So pinaluto ko sa mama ko, nilagyan niya ng madaming karne, so nilagay ko sa babasagin na lagayan. Tapos binitbit ko dito pa Hong Kong. Yun, pagka wala na akong ulam, yun yung kinukuha ko, nasa ref naman nakalagay. So, swerte nyo kapag food allowance kayo, kapag nasa kayo ba,
nasa mabuting amo kayo. Kasi hayahay kayo niyan, may sobra yan. Lalo yung iba, umabot lang daw ng 300 yung nagagastos nila sa food allowance. Ang magastos lang naman kasi bigas. The rest dyan, mura lang naman yung bigas, tas ikaw lang naman yung kakain. Dati bumibili pa ako ng bigas kasi nung nag-hike ako dati, sinasama ko sa saing yung mga kasama ko sa hike kasi sila naman yung bibili ng ulam or prutas, ganyan. Tapos ako sa kanin. So, pero netong hindi na ako nag-hike, hindi na ako bumibili. So, ayun lang. Maganda pag food allowance, dapat yun talaga yung ibigay yung i-require nila ba na food allowance lahat ng katulong. Kasi nga, ang hirap, lalo yung ibang mga amo, buraot sila sa pagkain, papakainin ka lang nila ng noodles sa tanghali o kaya leftover nila na pagkain. So, yun yung medyo nakakaano talaga, nakakalungkot. Nung bago ako dito, mangyak-ngyak ako sa ganyang pagtrato nila sa akin. Pero nung huli, nasanay na ako, paanuhan na lang talaga, patigasan na lang talaga, paanuhan na lang talaga. Kaya proud na proud ako sa sarili ko kasi nakaya ko. Pumayat ako, oo, pero hindi na ngayon ganun kapayat. Na-maintain ko na nung pag-uwi ko ng Pinas, ano ako 94. Tapos, kumain ako ng kumain doon. Pagbalik ko dito, 103 ako. Tapos, maintain ko na siya. Ngayon, bumababa siya 104, 103, 102, 101. Hindi na. Tapos, minimaintain ko talaga siya. Kasi, kaya nainggit ako sa iba na nagrereklamo sila na bakit daw mataba sila, ganyan-ganyan. Samantalang ako, hindi naman ako tumaba na. Pero mataba ako nung nasa Maynila, nung dito na ako sa Hong Kong. Sa trabaho kasi ako problema kasi non-stop yung trabaho dito and hindi ako sanay. Hanggang ngayon, hindi pa din ako sanay. Buti na lang kamo, natsatsagaan ko. Pero ngayon guys, natapos na yung bahay. Huwag akong masagad-sagad ng amo ko kasi nga anytime pwede ko siyang pasahan ng break contract. Ang pinoproblema ko lang talaga ngayon is yung boyfriend ko bumili na ng ticket ko Hong Kong to Vietnam, yung sa Hanoi na part ng Vietnam, upper part. Tapos bumili uli siya ng another ticket from Hanoi to Da Nang, yung sa gitnang bahagi naman ng Vietnam na na mapa. So nasayang ba? Sinasabi niya sa akin kung hindi mo na kaya umuwi kang Pinas tapos bakasyon ka papunta ng Vietnam. Ang alam ko talaga kapag galing ka na sa Pinas, hindi ka napapayagan ng immigration. Ang dami nang hanapin sa'yo. ATM mo, magkanong laman yan, ganyan-ganyan, supporting documents. Kaya gusto ko na bago ako umalis dito, makapunta man lang ako ng ibang lugar na hindi dumaan sa Pilipinas kasi alam ko talaga mau-offload ako. So, thank you for watching guys and sana marami tayo or maging law na required na yung mga amo na bigyan tayo ng food allowance kasi kawawa talaga tayo as in. Marami dito yung nagugutom talaga. Kaya, ayun, pag-pray lang natin. Kaya nga sabi nila, wag nang taasan yung sweldo, i-required na lang na lahat bigyan ng food allowance. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.